Alam niyo ba yung pagtataksil na hindi nag-umpisa sa bedroom? Yes, there is. And it simply begins with a simple lie. May isang lalaki, may asawa, may pamilya, may mga pangakong binitawan sa harap ng Diyos nung siya ay kinasal. Yet when he met another woman, he introduced himself not as a husband, but as a man who is free. Hiwalay na kami, ika nga. Matagal na kaming di nagsasama. At doon nagsisimula ang tahimik na pagkawasak ng pamilya niya at ng buhay ng babaeng kinukursunada niya. Because behind that lie, may isang asawang babae na patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya. A wife who wakes up every day carrying the unseen weight of love, sacrifice, and loyalty. Hindi niya alam na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay unti-unting winawasak ang pundasyon ng kanilang tahanan. And there are the children, ang anak na lalaki na natututong maging lalaki sa pamamagitan ng ama. Ang anak na babae na natututo kung paano siya dapat mahalin ng isang lalaki sa paraan ng pagtrato ng tatay niya sa kanyang ina. Kapag ang ama ay nabubuhay sa kasinungalingan, ang aral na naiiwan ay hindi dangal, kundi panlilin lang. And even the other woman becomes a victim of a story that was never true. Kasi kung sakaling papatol ka sa isang lalaking may asawa, o kahit sabihin pang hiwalay sa asawa, you will never become the real asawa. I've said this again and again. Hindi masusukat ang pagkalalaki mo sa dami ng babaeng na link sa'yo. Hindi ito paramihan ng babae, kundi kung paano mo pinaninindigan ang pamilya mo. Because real strength is loyalty. Real honor is responsibility. Real masculinity is integrity. Kaya mga lalaki, tandaan natin to. Kung tunay kang lalaki, hindi ka sisira ng pamilya. Ikaw ang magtataguyod nito. Hindi ka manluloko ng puso, ikaw ang tagabantay nito. At kung may dangal ang iyong pagkatao, iisang babae lang dapat ang nasa loob ng iyong mundo. Sana nga.